Okay mga boss, habang nagkakagulo sa labas kasi may sunog sa amin. Ayan, may usok doon. Oh. Kita ba? Ay, hindi makita. Ayan, oh. May sunog dyan eh. Dito muna tayo. Gawa muna tayo ng video. So, pagdasal na lang natin na ligtas yung ano. Isama ko na lang sa dasal na maging ligtas yung mga nasunugan. At ano, tuloy tayo. So, bali, may dumating na parcel yan. I-review ko kasi bumili ako ng dati ng panginang. Hindi ko naman to nagagamit. Nagkagulo na dito sa amin. Ano? May mga bombero. Hindi tayo makabilo. Ngayon lang kasi schedule ng pagpa-vlog ko eh. Tapos nagkataon na nagkaroon ng sunog dito sa amin. Kawawa naman yung mga nasunugan. Pero hindi naman papabayaan yan ng local government namin at saka ng barangay namin. Dito sa amin pag ganyan mga may sakuna, talagang maagap naman yung gobyerno namin dito. Hindi naman kayo pinapabayaan. Kaya tingnan nyo yan, no? Kakalabas lang ng sunog, eh, andyan agad yung mga ano, mga taga-apulan ng apoy. So, yung mga tinatawag lang fire truck, firefighter, nabubul pa. So, tuloy tayo dito. May nabili ako dati, ito. Kaya lang nung nasira na yung dulo niya, kumbaga yung original niya na tip, nung nasira na, naputput na to, bumili ako. Kumbaga bumili ako ng ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang-kulang 200 to mga boss, kasama to. Lahat yan sinubukan ko na. Ang siste ganito. Subok tayo maghinang. Sa maliliit, halos sirap din siya, kailangan mo pang ano. So, okay, sasabihin nyo, manipis yung ano eh. Baka may mag-comment, manipis boss yung dulo, kaya pang maliit lang yan. Meron ako dito, ayan o. Pang mataba yung dulo, ayan o. Yan, mataba dulo niyan. Ito pa. Tingnan natin ha. Yung tip niyan mataba. Ayan. Sinubukan ko din tong ikabit. Ito lang kasi yung huli kong kinabit mga boss. Nasubukan ko na to. Tapos pati itong matulis. Masubukan ko na. So itong dalawa, ang hindi ko pa nasubukan, hindi ko na tinuloy kasi ganun din ang magiging resulta. Tapos nakasagad na yan mga boss, nakasagad na yan. Oh. Sinagad ko na. Dati nung yung original niya pa na tip, ayun. Nung original niya pa na tip ang ginagamit ko, hanggang dito lang ang adjustment ko niya, no. Ilawan natin. Hanggang dito lang, pinaka-maximum niyan. Kadalasan dito sa 300 ko lang pinipihit yan. Yung mga ganitong ano, ganitong hinang, sagad na natin. Ang daming ano, ang daming bumbero. So tuloy tayo. Yung mga ganitong hihinangin, kayang-kaya tunawin yan kahit siya lang. So ang nangyari ngayon, hindi no. Pahirapan na siyang ano. So malinis naman yan, no. Ilinis ko naman lagi para ano. Hindi na siya kayang ano, hindi na kayang tunawin. So nangyari dito, sinideline ko, hindi ko na ginamit, pero umaandar pa kasi umiinit eh. Kaya lang hindi na akma yung init. Ngayon, itong ginagamit ko naman na Sheye, ayun, tatak niya si Sheye. Okay naman to, kaya lang tingnan yung dulo. Yung dulo niya ay bungi na. Pero maganda pa init nito. Ang problema lang, pag gagamitin mo to, mga ganitong bungi, nasisira yung board. Punta tayo dito sa ano. So tingnan nyo to, kayang-kaya niya yung initin. Oh. Yan, pati yan. Kahit wala ka ng lid, tingnan nyo. Kayang-kaya yan. Oh. Lagyan natin ng lid.
Ayan. Kayang-kaya niyang tunawin. Ang problema lang, matutuklap siya ng ganito kapag lagi siyang ginagamit. So nag-order tayo sa online ng ganito. Soldering iron at saka sinabay ko na. Okay? Tapos, ito palang ginagamit ko ito, pinakamaganda. Yan yung soldering station yan. Ang naging problema naman kasi nito, nasira na dito, nabasag na. Nakailang repair na yan eh. Ayaw ko nang gamitin to ng matagalan kasi bigay lang to sa akin eh, baka matuluyan. Pero maganda nito, ang tip at saka yung filament niya sa loob, hindi siya napupundi or hindi man lang ito nasisira yung kumbaga hindi kinakain. Itong ginagamit natin, matulis pa to kaya lang kinain na sa katagalan. Ito hindi, dito lang ang bumigay. So, ang ginawa ko dito, pang emergency ko na lang to kung biglang bumigay yung panghinang ko na kailangan ko gumamit. So, ito. Kaya pinagpahinga ko muna to. Ngayon, nag-order tayo sa online ng ilagay ko na lang siguro yung link diyan para O nga pala mga boss, yung video na to ay hindi siya sponsored, binayaran ko. Kumbaga sarili kong review to. Hindi yung tipong binayaran ako para i-review at sugarcoat ko. Gagawin natin dito ay totoong review o yung honest review na tinatawag nila. Buksan natin. Okay. Ito yung laman niya. Uy, hala. Bumili din tayo ng panghinang. Ayan. Okay, ano ba to? Nakapulupot ba o nakatubo lang? Nakaano din. Nakabalot eh. Ingatan natin yung baka magamit pa natin yan. Yung pinaka natin. So mukhang tumahimik na, naapula na ata ang apoy. Okay. So bumili ulit ako ng Shii. Ito yung brand na ginagamit ko. Yan. Maganda gamitin to mga boss at sana andito yung yan, nandito. So bumili ako nito, pang reserve ako dito, pang emergency ko mapundi, may pamalit ako at pang emergency din sa mga kapwa ko technician dito na malapit sa lugar ko. Pag may mga siniservisan sila dito, lalo mga kilala ko, tapos biglang nasira yung panginang nila, may bibilin sila sa akin. Pero syempre papatungan ko na. Ganun talaga negosyo. Nabili ko to ng 120 ata. 120, 130 isa. Yan. Kumuha ako ng tatlo. So, ayan, 30 watts. Tapos ito yung binili kong tanggalin na muna natin yung panghinang natin. Paanohin natin para At saka nagtry ako nitong mechanic. Nasa 100 plus naman ang isa. 114 ata to. Sabi nila maganda daw to. So may nagsabi sa akin, try ko din. Subukan natin to mamaya. Kung maganda talaga yung na to. Din ang pinaka main event dyan, kaya talaga tayo bumili sa online. Hindi kasi ako nakakapunta ng Raon. Sa Raon, nakakabili ako nito sa doon sa bilihan ko mismo. Ito naman yung filament na para dito. Okay, palampasin muna natin. So, may sunog kasi dito mga boss. So, ito naman, makakabili ka ng filament. Ayan, wala nang hina kasi isasalpak mo na lang. Bukas tayo ng isa para pakita ko sa inyo, ha? Para sa mga natin. Okay. Ito yung dulo niya. Okay. Yan, ito yung dulo niya, maganda, matulis. So maganda rin ito, kaya lang simple due time na na pupudpud to. So sa mga medyo low, sa mga budget na soldering iron, ito yung may recommend ko na gamitin. Mga nasa 100 plus. So tanggalin natin yung ito lang ata yung review na may kasamang wangwang. Ayan. Okay.
So, ito yung dulo niya, ito yung pinaka niya. Pwede yung tanggalin to, tapos nadadetach siya, tapos parang ganun. Pwede nyo siyang ikabit. Saksak lang, ganun. Yun. Okay. Yan lang, ganun lang. Okay na ulit. So, nagkumuha ako ng tatlo. Reserva. Balik na natin to. Yan, suksok natin. Ay. So, reserva natin to. Reserva, kung may bibili, pinta din natin. Okay. Pero sa dalawang to, kung alin dito ang maganda, syempre dito kasi na-adjust ko yung temperature. Ito naman, tuloy-tuloy lang. Pero all around naman to. Meron din to all around. Ito lang, ma-adjust mo. Pwede kong maninipis yung PCB para mahina lang yung init. Para sakto lang dun sa ano. Ito kasi walang control. So, pang-amplifier talaga to, pang malalaking. Okay din. Ngayon, mainit. Palamigin muna natin. Binunot ko na sa saksakan to. Yan, binunot ko na. Para ano, lagay natin dyan. So, meron tayo ditong sponge na pang ano. Okay? Tapos, ito na. Bumili ako ng mechanic. Ang mahal nito mga boss. Pang dito. Ay, matulis din pala yung naibigay sa akin. Yung order ko kasi, ano lang yung hindi matulis. Matulis ang naibigay sa akin, oh. Nasa 100 plus to, nasa 121. Parang kasing halaga na din ng ano na to. Sabi ko, medyo mataas ang price kumpara sa mga ano mekaniko. Yan. Kumpara sa mga soldering tip na pang dito. Ang code ng mga ano yan oh. Pagbibili ko 900 MT. Ay, yan. Made in China din oh. Okay. Tapos yung para naman dito sa ano natin, meron tayo dito. Meron tong kasamang tip din. Yan. Meron namang nabibiling tip. Kaya pag bibili ka ng ganitong gagamitin mo, dapat may okay, tika lang. Inalat yung review natin, puro ano eh. Ambulansya at saka ano. So, dapat meron kang reserve ang ganito, tip at saka filament para tuloy-tuloy. Okay, palamigin muna natin to. Papalitan natin tong dalawa ng tip at saka ito. Tapos ititesting natin. Okay? So, mainit pa, matagal pa yan. Ikat na natin. Ito na yun, napalitan na natin ng bagong tip. Ayan. So, testing na natin. Saksak ko pareho, sabay. Tapos tingnan natin kung kumusta yung init. Ito itry natin kung kaya niyang tumunaw. Ilagay ko lang siya sa 350. Yan. 350 lang muna ang temperature niya. Okay, sana okay na. Tapos mamaya itong lead susubukan natin to. Pero para ma-show natin na okay yung tunaw. Okay, malabo pala. Ito munang Tamagawa yung gamitan natin. Tamagawa to, nabura na lang yung tatak. Naka-review ko lang nito, di ba? Sa huling video ko. Check nyo na lang mga boss. Ito ibalik na natin. Tabi na natin to. Habang pinapainit natin. Okay.
yung sobra, siguro ano, ilagay ko dito. Ingat-ingat kasi baka mabasag. May dalawa pang natira. Ayan. Okay, umusok na. Ayan, try natin. So ito okay lang kasi ang bili natin ng soldering tip na to, ang pinaka price sa online ay 45 pesos. Yan. Dito binibenta ng ano 50 or kaya 60. Yan. Okay. Okay, maganda yung tunaw niya ngayon, oh. Subukan natin sa board. Ito muna. Ito muna. Subukan natin kung kaya niyang huminang ng ano. Kaya niya na mga boss. Ayan, oh. So gamitan natin ng ano, panghinang kung kaya niya na. So hindi siya kasing init pero nasa 350 pa lang tayo. Hindi na tayo nakasagad. Pwede na. So gawin ko dito kasi maliit ang dulo eh. Pang maliliit na lang na adjustan ko ng ano. Dati sagad na sagad eh. Hirap tayong huminang. Try natin sa maliliit. Yan, okay. Malabo pala no. Subukan natin. Okay siya. Nasa ano lang yung adjustment natin. Nasa 300. Mga normal lang na lima. Mga ganito lang yung hinangin natin. Resistor lang. Ayan. Tipid to sa lead. Oh, yan. Yan lang. Ay, ano ba yan? So, ayan yung ano. I-zoom natin. Yan yung hinang natin yan. So, lubong sa ano ata. Okay. Saktuhan lang, punas natin. So sa mga capacitor, katulad nito, capacitor na malaki. O ito hinangin natin. Kung malaki nga ang kaibahan mga boss, kaya nyo nang tunawin tong malaki. Itong ano. Kaya nyo nang tunawin, no? Adjustan ko para ano, 350. Okay. Panalo. Subukan naman natin tong sana natabunan nata. Ito. Pang malakasan natin. Ayun. Bawi na yung mga bumbiro. Yan, ito hinangin natin. Okay. Ito hinangin natin. Okay. Dito. Okay. Ayos. Ngayon, punas tayo dito sa sponge para malinis, para walang matira. Subukan natin tong mechanic. Kung pagbabasihan natin yung ano, atas ko muna. Kung pagbabasihan natin, apat na ganito, nasa 500 plus ang abutin. 100, nasa 500 plus. Katumbas nito, parang 1 foot lang to. Nasa 100 din naman to, 140 nata. Subukan natin tong mechanic. Soldering wire. Bakit tayo nag-check ng mga ibang lead? Kasi malay mo baka balang araw hindi na available yung Tamagawa tsaka yung Ishikawa na lagi kong ginagamit. Baka ito kasi yung pinaka number 1 na gamit ngayon na lead sa totoo lang. Ang daming gumagamit ito kasi hindi sila nagkakalayo. Yung Tamagawa at saka yung Ishikawa sa quality. Itong mechanic naman, try natin. So maghinang tayo. Tabi na muna natin itong
Okay, maganda tunaw niya mga boss. Kaya lang yung ano niya, tingnan nyo, yung milk niya ay hindi makintab. Tingnan nyo mabilis siya matunaw. Pero hindi siya gaanong makintab. Tingnan natin dito. Subok natin yung Tamagawa dito sa malapit. Makintab ang Tamagawa. Subukan natin to sa maliliit na sa maliliit na piyesa. Ito hinang to ng Tamagawa dito sa hindi siya gaanong makintab. Okay, so try natin sa maliit na panghinang dito sa adjustable natin. Ilagay lang natin sa 300. Okay. Pasensya na mga boss na timing na na timing kasi na may sunog saka tayo nag-vlog. I-schedule ko na ngayon. So tayo nating hinang. Okay na rin. Okay na rin siya. Hindi siya kasing kintab ng Tamagawa. Pero kung pagbabasihin mo, hindi siya nagkakalayo. Medyo mahal lang to. Pero mas maganda pa rin yung quality ng Tamagawa. Pero pwede na. Pwede na to mga boss. Ang compilation niya dito ay 60-40 din ata to eh. Ayun 60-40 lead. Tapos yung tin niya 60. Yung lead niya ay 40 yan. Yung made in China lang din. Ito hindi ko alam. So between dito, halimbawa nagkasabay-sabay silang tatlo. Parehong may available. Dito ako sa Ishikawa. Bakit kamo? Halos ang quality nito, halos kunting-kunti lang lamang. Lamang lang to ng kunti sa kintab. Pero sa tunaw, mabilis tumunaw, silang dalawa parehas. At itong medyo mura kumpara dito. Yung Ishikawa kasi 450. 480 to sa online plus shipping pay. Yan, wala kasi sa raon nito. Ito naman nasa 100 plus. Parang kulang-kulang 500 o mahigit 500. Hindi ko lang naalala kung magkano. 40 grams lang kasi ito eh. Ito ay 250 grams. So 40, 40, 80, ang apat ay 160. So lamang pa rin lamang pa rin to kasi parehas to nasa 150 grams ang dalawang to. Nasa 250 grams. Ito 40 grams lang Usually sa counterpart niya na Ishikawa at saka Ichiban, ang ingay naman. Sa round makakabili ka nito wala pang 100. Pero yung brand na yon Ishikawa o Ichiban, yung mga may tingi. So pwede ito kung walang ka nang mabilihan halimbawa nataon na peace out na to, nawala na. O itong Ishikawa wala na. O tumaas na masyado ito. Pero mas mataas talaga itong mechanic. Pero in fairness sa tip nila, yung pamunas ko, dumi na ng sponge. Maganda. Pero hindi ko to gagamitin lagi. Pang mga lang. Kasi matulis ang tip eh. Okay naman yung tip na ng ng soldering ko na Yan. Okay naman ang tip na nito. Try ko na lang itabi ko na lang muna to. Pero so far okay. Hindi katulad nitong nabili kong tip na talagang pagmura. Pag napakamura ng tip, magduda ka. Kung gusto mo ng murang tip, ito ito kasi legit. Okay mga boss, hanggang dito lang yung review natin. At so far, okay naman yung mga nabili natin sa online. Update pala dito sa panghinang natin na bagong kabit natin. Idugtong ko lang to dito sa video. Balita ko lang sa inyo na bad news. Yung nabili kong tip, tingnan nyo, bungi na agad Yan, kung mapapansin nyo, tika lang. Hawak ko kasi yung camera yan. Ilapit ko na lang nga dito. Ano ba? Paano ba?
Yan, bungi na agad. So hindi ko malaman kung sobrang init na lang talaga o yung nabili kong ano hindi maganda. Ang gamit ko namang lead ay itong Tamagawa. Yan. Papalitan ko pa rin to ng tip kasi diba may tatlo tayo dyan din. Try ko naman kasi gagawin ko pa yung harapan. Ito pa lang yung ginawa ko, bali yan. Nagtanggal ako at nagpalit ng mga capacitor o mga resistor tapos transistor. Papalitan ko tayo uli ng isa, meron pa ako. Then tawag dito. Yung lead naman na yun ang subukan natin. Kapag kapag kinain pa rin yung kasi minsan mga boss may mga lead din na mabilis makasira ng tip. Baka naka-encounter kayo ng gano'n, mabilis makasira ng tip. Merong masyadong matapang. Yan. So kung gano'n pa rin, ibig sabihin yung nabili nating soldering tip ay talagang siya. Medyo mahinang klase. So babalik ako dun sa Sokey ko sa Raon. Doon na lang ako bibili ulit. Kasi yung mga binibili ko doon, halos same lang naman sila kung titingnan tumatagal. So try lang natin kapag kapag ginamit ko to tapos ibang lead nang ginagamit ko yung Mikman na, ibig sabihin itong Tamagawa matapang. So sa hula ko lang yan, tsuri lang yan. Hindi pa yan sigurado, hindi pa natin confirm yan. Bali gagawin ko pa naman ito ang board sa harapan. May mga papalitan pa ng pyesa, maghihinang ng potentiometer. Susubukan natin. So para kompleto yung detalye sa review natin, medyo mahaba ngayon. Tapos na sana yung review, hindi na sana kadugtong to. Kaya lang nung ginamit ko, napansin ko mga gabi na napansin ko parang parang may matalas pag ginaganon ko, pag nililinis ko. So try lang natin. Okay, so nagpalit ulit tayo. Isa lang ang natira sa natin. Itong itatabi ko lang to kasi pwede pa naman to. Pero may may bawas na yung ba to? Yan. May kain na yung Hindi ko alam kung sa lead or sa Kasi ngayon lang din ako naka-encounter na isang araw pa lang, wala pang isang araw ginagamit yung tip na napudpud na agad. So ito, kabit tayo ulit ng bago. Tapos ibang lead ang gagamitin natin ito. Mechanic. Try natin kung Pag hindi na siya mapudpud, baka matapang tong Ishikawa. Kasi may mga na-encounter din ako dati na yung lead ay mabilis makasira ng tip. So mga na-encounter ko. At yung mga yung ibang technician din na nakakausap ko minsan sa Raon na yun din ang nila reklamo nila na may lead daw na na talagang mabilis makapudpud. Sige, try natin. So last na to na update dito sa tip. Wala rin mga boss, kinain din ng kumbaga yung tip na nabili ko hindi rin talaga siguro compatible. Ngayon lang ako naka-encounter ng tip na saglit lang na series, isang gamitan lang katulad nito, isang gamitan lang. Siguro pag napunta na lang ako ng Raon doon sa binibilhan ko, bili na lang ako ng tip talaga na halos same lang naman sila ng price, pero hindi ko alam kung bakit ganito ng tip ngayon Tsaka itong lead naman na ginagamit ko, okay naman. Yung mechanic, okay naman siya. Hindi nga lang siya kasing kintab ng hindi siya kasing kintab ng tingnan nyo. Hindi siya kasing kintab ng Ishikawa at saka Tamagawa. Pero mabilis naman siya matunaw, pero mga boss, ang mahal sa kapiraso lang pala yung 100 plus na talo. Doon pa rin ako. Akala ko kasi yung maliit ang butas, malalim pa. So lang talaga, 40 grams lang talaga, kapiraso lang talaga. Talo, hindi ako kuha. Pero siya, in terms of gamit, halos siya kung i-rate ko. Hindi naman siya nalalayo sa Tamagawa. Mas makintab lang talaga yung Ishikawa, Tamagawa, at saka mas maganda. Ang problema lang, pag itong lead ang ginagamit ko, mabilis umitim yung tip, tsaka napudpud pa rin. Pero kung wala na, pwede na. Pero next time, mag-adventure pa ako ng ibang lead. Okay, update dito sa yung ginagamit natin na panghinang, itong isa. Diba, nagpalit tayo ng tip. Ito naman yung mechanic na nabili natin ng 121. Okay naman siya.
ginamit ko ngayon sa pagkalas ng mga ano, tapos naka-repair din ako ng mga amplifier. Okay naman siya itong ginagamit natin ngayon ano. So nagkalas tayo dyan ng mga pyesa, ayan o, maraming kinalas. Itong ginamit natin, okay siya, ayan o. Tsaka maganda yung init niya. So dito sa Tigo 120 plus na tip, yung mechanic na 120, maganda yung ano niya. Hanggang dito lang yung adjustment ko. 300, wala, 325 lang. So maganda itong panghinang na to. Doon lang talaga tayo sumablay sa nabili nating ano, itong sa dito sa Shea. Sumablay tayo dito. Halos napudpud lahat. So yun lang yung dagdag natin.